So eto mga kababayan, pag-usapan natin etong nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, eto pong China ay may panibagong drama na naman daw po laban po sa Pilipinas. Dahil mga kababayan, alam nyo, nakikita ko dito, kaya may panibagong drama na naman etong China kasi gusto nilang i-connect yung mangyayari at gagawin nilang istorya dun sa sinabi ni PBBM sa IISS. Mga kababayan, di ba nagsalita ang ating presidente doon na kapag ka may nasawi na isang Pilipino na sibilyan o sundalo mga kababayan sa ginagawang panghaharas nitong China, baka ito'y magkaroon ng conflict at umabot sa gera. At dahil dyan, may panibagong drama na naman po etong China at may panibagong banta sila mga kababayan sa Pilipinas. Ano po, dahil nung nagsalita si PBBM sa ISSS, doon din nagsalita yung isang general din, ay doon din nagsalita mga kababayan yung isang Chinese official at meron po siyang pinatamaang bansa. Alam naman po natin kung sino po yung tinutukoy niya nitong China official. Ngayon kung titingnan po natin, pag-usapan din po muna natin itong una nating nakitang balita na kung saan mga kababayan may panibagong panghaharas na naman po itong bansang China na inalmahan po ng ilang mga senador. Mga kababayan, dahil kung mapapansin po natin, may ginagawa itong China at may pinapalabas sila ngayon na tayo po yung nanunutok ng armas mga kababayan laban po sa kanila. Pero may panibago na naman po silang pangharas na ginagawa na kung saan ay inaalmahan po ng ating mga ilang senador. So ngayon kung titingnan po natin, ito galing po sa Net25 mga kababayan, etong pag-uusapan po nating balita. Pero bago po natin pag-usapan yan, yung mga hindi pa po nakakapag-like at nakakapag-subscribe, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like at i-subscribe at mag-iwan ng komento sa ating comment section. Mga kababayan, para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or mag-live tayo ng mga katulad po nitong balita at mga katulad po nitong issue. Mga kababayan, ngayon, shoutout din nga po pala mga kababayan sa One Squad Forever. Yung mga naghahanap dyan ng kaibigan, welcome na welcome po kayo sa One Squad Forever. Message nyo lamang po si Ma'am Chay Cheer dyan sa ating comment section. Ano po, anyway mga kababayan, eto umpisahan na po natin at pag-usapan po natin etong nakita nating balita mga kababayan dito sa Net25. I-play na po natin. Kinundi na po ng mga senador ang panibagong insidente ng panghaharas ng mga Chinese Coast Guard, hindi lamang sa paghahatid ng mga pagkain at medical supplies sa Ayungin Shoal, kundi pati na rin yung tangkang medical evacuation ng mga sundalong may sakit. Binigyan din ng mga mambabatas na hindi ito makatao ang paglabag sa Geneva Convention. Pero kasi parang ang sinasabi nila mga kababayan, hinarang po yung nagdadala ng mga pagkain at mga gamot doon sa mga kasundaluhan natin dito sa may BRP Sierra Madre. Tapos parang kinuha po ata ng mga Chinese Coast Guard yung mga pagkain mga kababayan at itinapon. Pati po yung mga tubig na dinala po dito sa mga kababayan natin na sundalo na nasa BRP Sierra Madre ay itinapon daw mga kababayan nitong mga Chinese Coast Guard. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Nanindiganan po silang dapat pa rin itong daan sa diplomasya ang pakikipag-usap sa China. Si Mayan Corvera sa balitang yan. Alang-alang sa kalayaan ng ating bansa. Pumalag ang mga senador sa panibagong kaso ng pangharas ng Chinese Coast Guard at ginawang pagharang sa mga pagkain at medical supplies para sa mga sundarong nakabase sa Ayungin Shoal. Nangyari ang insidente noong May 19 nang magsagawa ng airdrop operations ang mga tauhan ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre. Nadismaya si Senador Ramon Bong Revilla dahil sa kawalan ng respeto ng Chinese Coast Guard sa soberenya ng Pilipinas. Dapat po talaga ang una nating gawin mga kababayan, lakihan natin yung mga sasakyan nating pandagat. Ano po, at yun ang gamitin natin na pagdala ng resupply materials or mga pagkain, mga gamot mga kababayan dito sa BRP Sierra Madre. Yan yung pinakamainam na dapat pong gawin sa panahong ito ngayon. Nadagdagan natin yung ating mga sasakyang pandagat at kung maaari, magpagawa tayo ng sasakyang pandagat or bumili tayo ng sasakyang pandagat na kasing laki or mas malaki pa dun sa mga sasakyang pandagat ng China. Mga kababayan, para hindi nahaharas yung ating mga sasakyang pandagat at yung mga nagdadala ng mga pagkain at mga gamot dun sa mga kababayan po natin na sundalo na nasa BRP Sierra Madre. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi anya makatao ang ginawa ng mga Chinese na tinawag niyang
Piracy of the Sea. Tama. Hiniling na ni Senador Sani Angara sa Malacanang na gawin ang lahat ng legal na remedyo kasama na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga Chinese na nangharas sa tropa ng pamahalaan. Binatikos ng senador ang ginawa ng Chinese Coast Guard na anyay paglabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino at nilalagay sa balag ng alanganin ng kanilang buhay. Naniniwala naman si Senador Francis Tolentino na desperado na ang Chinese Coast Guard dahil malinaw na wala silang nakukuhang suporta sa mga kalapit bansa dahil sa patuloy na pangharas sa mga Pilipino. Isaan niya itong paglabag sa humanitarian at Geneva Convention. At saka lahat gagawin ng China ngayon Kasi unang-una, pamula nga sa New Model Agreement mga kababayan, hanggang sa sa may mga recording na, tapos nung nagsalita pa lalo si PBBM mga kababayan, mas lalong nawala ng pag-asa itong China na bilugin at iligaw ang mga kababayan nating Pilipino at yung mga kalapit bansa po natin. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, lahat ginagawa nila para mapalabas po tayong mali. Kumbaga pinuprovok po nila tayo sa sarili po nating teritoryo para makagawa po tayo ng isang aksyon na pagmumulan ng matinding gulo, pero hindi po sila nagtatagumpay mga kababayan. Kaya nga po ang much better dyan mga kababayan na dapat gawin, palakihin din natin yung mga sasakyan nating pandagat para makapagdala po tayo ng mga pagkain at gamot ng mas maayos sa BRP Sierra Madre. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Nakikita yung desperateness nila ngayon dahil maliwanag na talagang binabiolate nila ang lahat ng umiiral na batas pandaigdigan. Mungkahi naman ni Senate President Francis Chis Escudero, huwag tumigil sa pakikipagdialogo at back-channeling talks. Hindi anya dapat tumigil sa pakikipag-usap ang pamahalaan at laging buksan ang linya ng komunikasyon, baka sakaling magbago ang sitwasyon. Importante, huwag natin bitiwan ang ating pagmamayari, soberenya at kapangyarihan sa mga islang yan at karagatang yan. Subalit naniniwala pa rin ako na ang paraan ay dialogo at pakikipag-usap at hindi pa rin dapat humantong sa puntong magkakaputukan o sisiglaban digmaan sa pagitan ng bansa natin at ng bansang China at ibang bansa pa. Yun nga ang problema mga kababayan kung susundin natin yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero na bumalik tayo sa pakikipagdialogo sa China mga kababayan, wala din namang mangyayari. Kung sakasakali na ipagpatuloy natin yung pakikipagdialogo sa China, ganun at ganun pa rin yung kanilang gagawin. Dahil kung ano nga yung napapag-usapan mga kababayan sa China, kung ano nga po yung nilalaman ng dialogo, taliwas naman po sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard. Mga kababayan, kaya ang pinakamainam talagang gawin ng ating presidente, unang-una ipagpatuloy mga kababayan yung pakikipagkaibigan sa mga malalakas na bansa. Mga kababayan, pangalawa, kung maaari palakasin natin, pondohan din natin yung mga sasakyan po nating pandagat, palakihin natin ng kasing laki ng mga sasakyang pandagat ng China or mas malaki pa sa mga sasakyang pandagat ng China na naglalayag dyan sa West Philippine Sea para maisip din ng China mga kababayan na hindi lamang po basta-basta ang mga Pilipino na binubuli-buli po nila. Mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Corvera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Ngayon, ipagpatuloy na agad natin to mga kababayan dito sa nakita pa nating balita na kung saan eto po yung sinasabi ko sa inyo kanina na panibagong drama na naman nitong China na kung saan mga kababayan, eto daw po yung sinasabi dito, video ng panunutok ng armas ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre inilabas ng China, mga agaw ng pagkain. Yan po yung sinasabi dyan. Anyway, i-play na po natin, i-credit po natin dito sa News 5 Everywhere. I-play na po natin mga kababayan. Naglabas ng video ang China tungkol sa umano'y panunutok ng baril ng mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Pero ang wala sa video ay ang pang-aagaw raw ng China sa supply ng pagkain. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang inagaw ng Chinese Coast Guard yung mga pagkain tapos parang itinapo nila mga kababayan. So ngayon ang pinapalabas nila dito, sila na nga yung gumawa ng mali mga kababayan, tayo pa yung pinapalabas na mali. Ang pinapalabas nila, nanutok daw po tayo ng armas doon sa mga Chinese Coast Guard. Yun po yung pinapalabas ng mga media ng Chinese. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin.
Ito ang bagong video na ngayon lang inilabas ng China kahit pa noong May 19 pa nangyari. Makikitang nagbagsak ng supply ang Pilipinas sa nakaposteng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa China, tinutukan umano ng baril ng mga Pilipinong sundalong sakay ng barko ang mga Tsino na lumapit sa ating teritoryo. Pero merong hindi pinakita sa video. Kinumpirma naman ng di nagpakilalang opisyal ng militar sa pahayagan na Inquirer na inagaw din daw ng China ang hinulog na supply saka itinapon ang mga pagkain sa dagat. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Nauna nang giniit ng gobyerno ng Pilipinas na dapat nang itigil ng China ang pangaharas nito gaya ng ilang beses na water cannon. Ayon nga kay Pangulong Bongbong Marcos sa Security Forum na 21st Shangri-La. Kita nyo mga kababayan ha, tingnan nyo kung gaano kasama yung mga Chinese na yan. Hindi ko naman ilalahat. Ano po, hindi naman po yung pinag-uusapan natin dito. Uulitin ko lamang po hindi po para ito doon sa mga Chinese Filipino community. Mga kababayan, ito po ay para sa mga Chinese official. Tingnan nyo kung gaano kasama ang ugali ng mga Chinese official na yan. Ano po mga kababayan, inagaw nila yung pagkain tapos itinapon po nila kasama ng medical supply. Mga kababayan, tapos tayo pa yung papalabasin na mali at nanunutok ng ating armas. Mga kababayan dito sa mga Chinese Coast Guard. Tingnan nyo kung gaano sila kasama at kung gaano po sila kasinungaling. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Dialogue sa Singapore, posibleng ma-activate ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kapag may namatay na Pinoy. We would have crossed the Rubicon, certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Sa parehong forum, tinanong din si US Defense Secretary Lloyd Austin, handa nga ba ang Amerika na rumesbak sakaling may mamatay na Pilipino? Let me begin by saying that our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. No questions, no exceptions. Ironclad. I won't speculate on any hypothetical situation, but our goal is to make sure that we don't allow things to spiral out of control unnecessarily. Napansin naman ng political analyst na si Ronald Llamas ang pagiging maingat ni Secretary Austin sa tanong tungkol sa pag-invoke sa Mutual Defense Treaty. Hindi niya sinabing hindi pwede, pero ang sinabi niya ay hypothetical pa yan. Ibig sabihin, pwede, pwedeng hindi, no? Pero hindi niya sinagot. Pag-iwas yun eh. Pag-iwas dahil nga sa fine details ng Mutual Defense Treaty, hindi nakalagay yun. Samantala, ayon naman kay Admiral Dong Jun, ang Minister ng National Defense ng China, sinasadya ng Pilipinas na magpabangga at magpa-water cannon. At tayo pa yung pinapalabas na mali nitong Chinese official mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano sila katindi. Sinasadya pa natin na tayo yung magpa-water cannon. Mga kababayan, sinasadya pa natin na tayo po yung magpatama ng tubig sa sasakyan po nating pandagat. Pero kung makikita nyo naman mga kababayan, di ba nung winater cannon nila, yung Unaiza May 4 na may dalang resupply materials, dito po sa BRP Sierra Madre, dalawa po yung sasakyan pandagat ng China na nagwa-water cannon sa Unaiza May 4. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Katapos, mamba blackmail. China's law enforcement are very restrained and in accordance with our law. We're committed to peaceful resolution. Bukod dyan, giniit din ng China ang kasunduan daw sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ito yung sinasabing secret o gentleman's agreement. Tingin ni Duterte sa pagitan ng China mga kababayan. Llamas, dapat nang linawin kung ano ba talaga ang kasunduan niya. Kaya nga dapat ay ipatawag yung mga gumawa ng secret agreement sa Kongreso para malaman ano ba talaga yon. Pero duda ako kung binding yun dahil walang kasulatan eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, yun ang problema mga kababayan. Patuloy pa rin iginigiit ng China. Ano po yung gentleman's agreement or yung secret deal sa pagitan ni Duterte at ng administrasyong Duterte dito po sa bansang China, mga kababayan. Diba kung titingnan po natin, yun po yung inuulit din dito sa IISS nitong Chinese official na ito. Kaya kung titingnan po talaga natin mga kababayan, dapat talaga na maipatawag sa Kongreso yung lahat na nakipagkasundo sa China mga kababayan, ano po na sinasabi nitong Chinese official na ito. Yung lahat ng gumawa
ng gentleman's agreement or secret deal. Dahil kung titingnan po natin, hindi na new models agreement yung binabanggit dito eh. Ang binabanggit dito, yung gentleman's agreement, yung secret deal na pinatutuhanan nitong si Roque. Mga kababayan, kaugnay doon po sa paghahatid ng resupply materials dito po sa BRP Sierra Madre. Yan po ang ipinuputok ng butse ng bansang China. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Punta naman po tayo dito po sa isang balita na nakita po natin na kung saan, mga kababayan, sinagot po ni AFP Chief Browner itinangging nanutok ng armas sa China Coast Guard ang mga kasundaluhan po natin na naando doon po sa BRP Sierra Madre. Kasi ang pinapalabas po nila at ang drama nila, tayo po yung nagsisimula ng gulo. Tinutukan po natin ng armas yung mga Chinese Coast Guard, mga kababayan. Pero kung lalaliman po natin yung pag-iimbestiga sa mga ganitong klase ng pangyayari, mismong sinasabi po ng ating kasundaluhan na nasa BRP Sierra Madre na sila po yung gumagawa ng hindi maganda, inagaw po nila yung food supply at medical supply tapos itinapon po nitong mga Chinese Coast Guard na ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pinalaga ng AFP ang ulat ng Chinese media na nagsasabing nanutok ng baril ang mga sundalong Pinoy sa China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Karapatan daw ng ating mga tropa na protektahan ang kanilang sarili, lalo't kinuha pa ng China Coast Guard ang kanilang rasyon ng pagkain. Saksi. Kung tutusin nga, mga kababayan, kung sa iba-iba pa yan, pumasok ka sa teritoryo nila na mga kasundaluhan natin, kung sa iba-iba pa nga, dapat nga itinumba pa yan doon po sa teritoryo po natin. Kasi pumasok po sila ng illegal doon sa teritoryo po natin, mga kababayan. Umakyat sila doon sa mismong basis po natin at kinuha po nila yung mga pagkain natin at yung mga medical supply. Tapos itinapon po nila. Eh kung sa iba-iba pang mga bansa yan, baka nga itinumba pa yung mga yan, mga kababayan, dahil illegal po yung kanilang ginawa pagkuha ng mga pagkain po natin doon. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Si Chino Gaston. Sa kuhang ito mula sa China Coast Guard, kita ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, kalagitnaan ng airdrop ng supplies sa BRP Sierra Madre. Sabi ng Chinese media, dalawa sa mga tropa ng Pilipinas sa barko, itinutok umano ang kanilang armas sa CCG. Pero yan yung pinapalabas nila, mga kababayan, na yun daw mga kasundaluhan natin, tinutukan sila ng armas. Eh natural, mga kababayan, pumunta sila sa mismong basis po natin eh. Kinuha nila yung mga pagkain natin doon, tapos kinuha nila yung mga medical supply. Eh anong gusto nilang gawin? No, mga kasundaluhan natin, titigan lang sila. Kung sa iba-iba pa nga yung mga bansa, gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, eh baka nga pinag-rarat-rat pa yung mga yan. Ano po, dahil illegal po yung ginagawa po nilang yon. Mga kababayan, sobra-sobra na pambubuli yung kanilang ginagawa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, we are denying, no? Nakausap po namin yung mga sundalo natin dun sa BRP Sierra Madre. Hindi po nila tinutukan yung Chinese, no? Hindi nila tinaas yung kanilang armas para tutukan yung mga Chinese. O yan, maliwanag ha, dinideny po yan nitong si AFP Chief, mga kababayan. Sinasabi po na nakausap yung mga kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre at wala daw pong panunutok na nangyari. Taliwas po dun sa sinasabi ng mga Chinese Coast Guard, mga kababayan. Sila na nga yung gumawa ng hindi maganda, sila pa yung may gana mag-imbento ng kwento. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hawak-hawak lang nila because of that right to self-defense. Tama! ayon kay Bronner, 4 na airdrop ang ginawa nila sa BRP Sierra Madre noong May 19. Ang isang drop, kinumpis ka raw ng mga Chinese at nang makitang pagkain ng laman, itinapon umano ito. Our rubber boats had to go to that area para i-recover kung ano yung kaya nilang i-recover. Grabe, But no? the thing is, lumapit ng masyadong malapit yung mga Chinese dun sa ating BRP Sierra Madre. O diba, dun pa lang sa pagkakataong yan, pagpalagay natin hindi umakyat, ipagpalagay natin lumapit ng dikit na dikit dun sa mismong basis po natin. Eh parte na po yun ng basis natin, mga kababayan. Kung sa iba-iba pwede talagang rat-ratin yung mga yan, mga kababayan. At karapatan naman po siguro ng ating mga kasundaluhan na idepensa po, mga kababayan, yung kanilang mga sarili. Dahil kung titingnan po natin, lumapit na sila ng sobrang lapit dun sa BRP Sierra Madre. Eh kung sa kanila natin ginawa yon,
tayo yung lumapit ng lapit na lapit dun sa mismong basis po nila, baka dun pa lang mga kababayan sa paglapit natin na yun, niratrat na tayo ng mga sundalo ng China. Ano po mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. And meron tayong rules of engagement na sinusunod. Na kapag may mga ganyan na nakikita nila na maaring threat, no? Ay they have the right to defend themselves. Commissioned vessel aniya ang BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, otorisadong magkaroon ng armas para sa self-defense. Kaya't hindi nila tayo pwedeng sabihan, no, na hindi pwede yung mga weapons on board that ship. Pwede yun, that is authorized even under international law. Ayon din sa Philippine Navy, kahit sa video, makikitang hindi naman tinaas ang baril at nasa waist level lamang. Walang sundalo ang umaasinta. Mula sa bewang, tinataas ito, sino-shoulder at sinisipat. Kaya ang nga, dapat din daw pinagtutuunan ng pansin ang pangunguhan ng airdrop package ng CCG na kinalat pa raw nila sa dagat. Ayon sa yun dapat ang pinagtutuunan ng pansin, yung kawalang hiyaan nitong mga Chinese Coast Guard na ito. Dahil kung titingnan po natin mga kababayan, sobra-sobra na yung ginagawa po nilang pang-aabuso sa mga kababayan po natin Pilipino na nasa BRP Sierra Madre. Yung agawin yung pagkain at yung mga medical supply mga kababayan at ikalat at itapon sa dagat, isa na po yung pagpapakita ng kawalang hiyaan at hindi na po makatao mga kababayan yung ginagawa ng mga yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. AFP, ipoprotesta ng Pilipinas ang ginawa ng CCG. We are bringing supplies, humanitarian supplies for our troops in BRP Sierra Madre para mabuhay sila doon. Tama. No, dahil mga pagkain lang ang dinadala natin, pagkain, tubig, gamot, no? So, hindi dapat nila i-confiscate itong mga ito. Wala silang karapatan na gawin yun. Kinundin na rin ng ilang senador ang pagkumpiska ng China sa pagkain na para sa mga sundalong Pinoy. Gayon din sa iba pang panghaharas ng CCG sa Ayungin Shoal. Provocation talaga yun. Pati yung pagkuha nila ng pagkain natin, hindi naman kanila. Ilang beses Tama, provocation na yan. Sila na yung gumagawa ng provocation sa sarili po nating teritoryo. Isipin nyo mabuti mga kababayan ha, tayo yung pinapalabas nung isang Chinese general mga kababayan na nagtanong kay PBBM, tayo yung pinapalabas nila na nagpo-provocate ng gulo dito po sa may West Philippine Sea. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, yung ginagawa nila na pagkuha ng pagkain natin, medical supply, sila na po yung nagpo-provoke ng gulo. Sila yung gumagawa ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Sa sarili pa natin talagang teritoryo, tayo binabastos ng mga Chinese na yan. Ano po mga kababayan, yung mga Chinese official na yan. Kaya kung titingnan po natin, dapat po talaga na iprotesta yan at ipaalam sa sambayan ng Pilipino kung gaano yung kawalang hiyaan na ginagawa po sa atin ng mga Chinese official na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. nang nagkatensyon ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Di bababa sa 7 beses ng na-water cannon ang mga resupply mission natin dito. Lakas! Sa pagkakataong ito, airdrop ang ginawang resupply ng AFP. Pero hindi raw ibig sabihin nito na duduwag na tayo. Very peaceful yung ating ginagawang mga means, mga options natin to bring supplies to our troops. Pero this does not mean na puro airdrop na lang gagawin natin. Of course, kailangan rin yung rotation ng tropa. So talagang kinakailangan na sumakay ng barko yung mga tropa natin. Patuloy na iginigiit ng China na kanilang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Renai Jiao. Sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, muling iginit ng China na iligal ang pagkakasadsad doon ng BRP Sierra Madre. Bagamat ang paninindigan ng Pilipinas, bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Binatikos din ng Defense Minister ng China ang isang bansang nang uudyok at gumagawa umano ng mga peking kwento na nakakaapekto raw sa Tayo yung pinapatamaan nun, mga kababayan, tayo yung pinapalabas na nag-uudyok na bansa at gumagawa daw po ng peking kwento. Ayon yan mga kababayan dun sa isang Chinese official na nagsalita po. May parinig pa nga yan sa Pilipinas at saka sa US, mga kababayan, at sinasabi nila na kapag ka napuno daw sila, baka mga kababayan, kung ano yung magawa po nila. Parang ganon yung pinapahiwatig po nila. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa katatagan sa rehiyon, walang diretsahang pinangalan ng bansa ang opisyal. On behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. A certain country, emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations,
and created false scenario to mislead the public. Sabi naman ng Chinese Foreign Ministry, hindi bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang mga islang inaangkin nila. Sa pilitan daw ang pag-angkin ng Pilipinas sa mga isla at labag sa soberenya ng China. Sa kabila ng mga hamon sa West Philippine Sea, nanindigan ng Navy na ipagtatanggol nila ang interes ng bansa sa Command Conference kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Tama. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Parang pinapalabas kasi nila mga kababayan, binroke natin yung promises natin sa kanila. Yun nga po yung tinatawag na gentleman's agreement ng dating administrasyon. Mga kababayan, tapos ang sinasabi pa nila, illegal yung pagkamkam natin sa ating mga teritoryo. Pero kung titingnan natin mga kababayan, paano nila nasabing illegal? May pinanghahawakan nga po tayo na mga dokumento na magpapatunay na tayo yung kinikilala na nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Mga kababayan, tayo yung kinikilala base po sa arbitral tribunal ruling na inilabas po noong July 12, 2016. Mga kababayan, na iginawad po sa atin at sinasabi po doon, nakasaad doon mga kababayan, na tayo talaga ang may-ari ng West Philippine Sea at nung mga isla mga kababayan na ipinaglalaban po natin at dinedepensahan po natin. At mismong sinasabi din doon sa arbitral tribunal ruling na yung ginagawa ng China na mga aktibidades doon sa teritoryo po natin, labag po talaga sa batas. Ibig sabihin, kung labag sa batas yung kanilang ginagawa, mga kababayan, illegal po yung kanilang mga aktibidades doon. Ibig sabihin, wala po silang karapatan sa kahit na ano pa man pong teritoryo na ipinaglalaban po natin. Ano po, at yung kanilang pagpasok-pasok sa mga teritoryo po natin at sa pilitang panghaharas, mga kababayan, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na labag po talaga yan sa batas. Ano po mga kababayan? Ngayon, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa panibagong drama na naman ng China pagkatapos nila mangharas, mambastos, mga kababayan, gagawa po sila ng isang drama at fake news. Ano po, ipapakalat po nila sa publiko na tayo na nga inaabuso, tayo pa yung masama. Mga kababayan, sila na nga ang abuso, sila pa yung mabuti. Ano po mga kababayan, ngayon kung titingnan po natin, yung kanilang ginagawang yan, wala na silang maisip na iba pang paraan para mapalabas tayo ng masama sa ibang bansa. Mga kababayan, sa mga kalapit po nating bansa. Kasi unang-una, sirang-sira na yung kanilang imahe, sirang-sira na po ang China, mga kababayan, doon sa mga kalapit po nating bansa dahil nakikita po nila yung pang-aabuso na ginagawa po ng China sa atin, mga kababayan. Yung kanilang mga inilalabas, puro gawa-gawa lang at walang ebidensya. Tulad niya, nagpalabas sila ng video. Pero ang naando dun sa video, sinasabi po nila nanutok po tayo ng armas. Pero kung titingnan po natin yung video, wala naman pong panunutok ng armas. Kaya isang malaking kasinungalingan yung ginagawa po nila na paninira sa ating gobyerno at paninira sa ating mga kasundaluhan na naandya dyan sa West Philippine Sea. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na ito na pinag-usapan po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga like at mag-iwan po ng inyong mga komento at hindi rin nakakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi nakakalimutan na huwag mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi at maraming salamat din po sa lahat ng member ng One Squad Forever. At maraming salamat din po sa lahat ng member ng One Squad Forever at sa lahat po ng sumusuporta dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Thank you po.